Magkatabi ang smartphone at ang laptop ni Mylene sa ibabaw ng kama. Nakatitig lang siya sa mga yon. Ilang araw na siya naghihintay ng tawag, text o mensahe man lang sa kanyang messenger mula kay MP. Pero wala. Kahit isang missed call o text ay wala. Nakaalis ang banda nito patungo Australia nang hindi mo lang sila nagkausap. Tama si Oliver. Nag-usap muna sana sila ni MP bago ito umalis, nang hindi sana ganoon kabigat ang kanyang pakiramdam. Pati ang trabaho niya ay apektado. Hindi siya makapag-isip ng maayos. Para siyang laging nawawala sa sarili. Nagkakamali-mali siya. Mabuti na lang at lagi nakalali si Julie sa kanya. Sa ikatlong araw na wala man lang paramdam mula kay MP ay hindi na nakatiis si Lynn. Siya na ang nagpadala ng message sa messenger account ng binata. Still waiting for your explanation as to why you didn't wait for me that night and why you're with Beth instead. Pero wala siyang natanggap na reply. Nagdaan ang 1, 2 linggo. Sa ikatlong linggo, sa araw ng pagbabalik ng banda, nahihiyaman ay napilitan siyang tawagan sa telepono si Tito Romeo. Sinabi lang niya na kung maaari, pagdating ni MP, ay pakisabi na gusto niyang makausap sila ng sarili niyan. Tinanong siya ni Tito Romeo kung magkakaproblema sila ng anak nito. Sinabi lang niya na naputol ang communication nila ng MP pero hindi na siya nag-elaborate pa. Pinayuhan siya ng Ginoo na pag-usapan nila ni MP kung ano man ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Sa kabila niyon, hindi pa rin nagpakita sa kanya si MP kahit dumating na ang banda nito mula sa Australian tour. Sa ikalawang araw ay hindi na mapalagay si Lynn. Parang sasabog na siya anumang oras. Kasi si King Dave ang kanyang tinawagan. Tinanong niya rito kung kailan nagtitipon-tipon ng banda sa KD Building. Humingi siya ng permiso na makapunta roon sa araw at oras na naroon din si MP. Pumayag si King Dave at ibinigay sa kanya ang schedule ng banda. Guys, doon muna tayo sa recording studio. Boses yun ni King Dave. Pagkakita nito kay Lynn sa pinto ng silid na madalas tambayan ng mga ito roon ay tumayo agad ito. Tumango ito kay Lynn at lumabas na. Byron, labas na. Ang sabi ng boses ni Rich. Si MP lang ang maiiwan dito. May showdown ba? Mahinang sabi kay Lynn ni Baron bago ito lumabas. Hindi siya umimik. Nakatin lang siya kay MP na noon ay nakatalikod sa pinto at nasa hawak na gitara ang pansin. Kahit pa nga nasisiguro niyang nararamdaman na nito ang pagdating niya. Nang sila na lang ang naiwan doon ay lumigid siya para maharap si MP. Gusto ko maintindihan kung bakit bigla mo na lang pinutol ang communication mo sa akin. Mahinahong simula ni Lynn. Sa pagdaan ng mga araw mula nung gabing nakita niya kasama nito si Beth ay pilit niyang hinahanapan ng dahilan ang pagkakaganon ni MP. Kahit pa nga hindi pa rin nababawasan ang galit at selos na naramdaman niya ng mga gabing iyon. At kung bakit bigla ka na lang bumalik sa ex mo sa panahon na kabubuo pa lang ng relasyon natin. Hindi umiimik ang binata. Nananatiling nakatingin sa gitara kahit huminto na ito sa pagtipa. Do you have any idea kung gaano kasakit ang ginawa mo? Tumigil muna si Lynn dahil parang pipiyok ang kanyang boses. Pinaasa mo ko. Mas malakas lang sa bulong na sumbat niya. Pinaibig. Pinaniwala na mahal mo rin ako. Sumagap siya ng hangin para mapuluwag ang nagsisikip na dibdib. Ayaw mo na pala. You should have the guts to tell that to my face. Hindi yung para akong tanga na naghihintay at umaasa. Tumayo na si MP sa puntong yon. Binaba nito ang gitara sa silya. Pag-unat nito ay tumutok kay Lynn ang nagbabaga nitong mga ta. Kung magsalita ka parang ako lang talaga ang may kasalanan. Sige, ibunton mo lang sa akin lahat ng blame. Expected ko na yon. Kumunot ang noo ni Lynn. Nagpanting ang mga tainga niya. Are you going to deny you were with Beth that night? Apparition lang ba niya na ang ilakbayan mo ng gabing iyon? Lalong nagbaga ang mga mata ni MP. At bakit? Apparition lang din ba ni si Oliver ang kasama mo noon? Kitang-kita ko, Lynn. Sa kotse ka niya nakasakay, hindi sa kotse mo. Sa ganong oras ng gabi? Kaya pala sobrang tagal ko na naghihintay doon pero hindi ka dumarating. Si Oliver pala ang pinili mong samahan. At nang mabisto kita, ako ngayon ang sisihin mo para makaiwas sa guilt. Ganun ba? Umawang ang bibig ni Lynn. Ito pa talaga ang may ganang magpasa ng sisi sa halip na siya. Well, sabi ko nga, expected ko na yun. Lalo na at binitawan ni Papa ang karapatan para bilhin ang controlling shares ng company.
Instead, sina Oliver ang bumili nun. At nang malaman mo, bigla kang nagpalit ng loyalty. Kaya hindi na rin ako magtataka kung magpapalit ka rin ng boyfriend or fiancé. Yun naman talaga ang gusto mo, hindi ba? Ang makasal sa lalaking magsisecure ng legacy ng pamilya nyo. At si Oliver nga yun. It now seems you no longer hate his guts. After all, si Oliver naman talaga ang gusto ni Tito Montero na mapangasawa mo, right? Mangha-mangha si Lynn sa mga salitang lumabas sa bibig ni MP. Naiiyak siya sa mga sinabi nito ngayon. Bakit ka gumagawa ng ganitong kwento? Kung talagang ayaw mo na sa akin, kung talaga napasubo ka lang, kaya mo ako ina-accommodate sandali. Kung talagang hindi mo ako totoong mahal, hindi ko na ipagpipilitan pa ang sarili ko sa'yo. Muli, sumagap siya ng hangin dahil pasikip ng pasikip ang kanyang dibdib habang panay ang agos ng luha sa kanyang mga mata. Maraming salamat sa maiksing panahon na naging tayo. I should not admit it, but it was then that I was at my happiest. Hilam sa luha na pumihit siya at mabilis ang hakbang na lumabas ng silid. Pagdaan ng mga araw, magpapakasal kami uli ng daddy mo, Lynn. Mula sa pakikipaglaro kay MJ na nasa crib ay napaunat si Lynn. Saka lang niya napansin na naroon pala ang mami niya sa pintuan ng nursery. He asked me to marry him again. Sabi ng mami niya, ang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ngayon lang niya uli nakita ang ganoong kasiyang ina pagkaraan ng mahabang panahon. At dahil mahal ko pa rin siya, pumayag na ako. I'm happy for you, ma'am. Tumayo siya at sinugod ng yakap ang ina. Sa kabila ng mga pangit na pangyayari sa kanyang buhay nitong mga nakarang araw, ay may natitira pa rin palang magandang nakalaan sa kanya ng mga tadhana. Kumala siya at pinagbasda ng ina. Does that mean na tanggap niyo na si Monty? Muntong hininga ito. Wala namang kasalanan ng bata sa mga pagkakamali ng kanyang magulang. In time, mapapalapit din siguro ang loob ko sa kanya. Ma'am, mahirap ba sa inyo magdesisyon na patawarin si Dad? Nak, aaminin ko, nung galit na galit ako sa daddy mo, hindi ko siya kayang patawarin. Pero mabisang paraan ng pagpapagaling ang pagdarasal at ang panahon. Nang lumipas ang galit, nang maramdaman ko ang awa sa sitwasyon niya, hindi naging mahirap sa akin na magdesisyon. Base sa natitirang pagmamahal ko sa daddy mo. Alam mo, kung minsan, may mabuting kalimutan na lang ang mga pagkakamali sa iyo ng taong mahal mo, kaysa pa ulit-ulit na alalahanin yun. At the end of the day, hindi naman talaga niya ginustong magkamali. Naging mahina lang siya at nagpadala sa tukso. Siguro nga, mas madaling patawarin ng taong nagtaksil sa taong nagmamahal dito, kaysa patawarin ng taong hindi inaamin na nagkasala sa kanya. At sa halip, ay siya pa ang pinararatangan na nagkasala rito. You should forgive him too. Nagbaba ng tingin si Lynn. Walang sinabi ang kanyang mami nang makita nitong sinusumbatan niya ang kanyang mga ama matapos itong hindi pa alam sa kanya ang takeover sa kumpanya. Pero kung payapa na siya at natanggap ng maliit na shares na lang ng kumpanya ang natitira sa kanila. Malaking bahagi ng kanyang kayamanan ang tumakip sa liability sa company ng daddy niya ang may kasalanan. At kinailangan niyang ilabas ang lahat halos ng savings niya para itakip sa iba pang pagkakautang at upkeep sa bahay nila. Nagsisisi siya na nagawa niya yung pagsalita ng masasakit ang ama. Marahil, naprovoke lang siya ng patong-patong na galit at feeling of betrayal ng sandaling iyon dahil sa nangyari sa kanila ni MP. Kumusta na kayo ni Emperor? Malungkot na umiling lang si Lynn. In time, magkakaayos din kayong dalawa, anak. I won't bet on that, Mom. Gusto na lang niyang manahimik. Bumalik sa kanyang dating buhay noon nang walang higit na umuokupa ng pamilya niya maliban sa trabaho. Kumakakaya niya yon nang hindi na lagi parang tukso na bumabalik sa alaala ang lahat ng masasayang panahon nila ni MP na magkasama, kung magagawa na niyang hindi umiyak sa gabi dahil sa pangungulila, at kapag naisip niya na niloko lang pala siya ni MP at iyon na ang pinakamalala na maaaring magawa nito sa kanya. Baka magawa na niyang umusad. Kailangan niya ng pagbabago, bagong kapaligiran, bagong makakasanayan, kahit saglit lang. Bago matapos ang araw na yon, kinausap ni Lynn ang daddy niya. I'm sorry, Dad. Patawarin niyo ako sa masasakit na salitang sinabi ko. Sa pagkaraniwan ay hindi niya nagkukusang humingi ng tawad sa ama. Lumaki siyang tuwid sa linya ng sinusundan at ganoon din ang inaasahan niya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya panay panunumbat ang ibinabato niya sa taong nagbibigay sa kanyang buhay. Kahit anak lang siya nito at wala dapat siyang karapatan.
Ngunit mula nang mahalin niya si MP ay natuto siyang tumanggap ng pagkatalo. Ang mapagkumbaba sa taliwas na kanyang dating ugali na ma-pride ay kasintaas ng Mount Everest. Natuto siya na ipaubaya ang pangyayari sa higit na nakakaalam ng tama. Dahil wala pala sa kanyang kamay ang kahihinat ng bagay maging ng lahat ng may kinalaman sa kanyang buhay. Wala sa kamay niya ang kapangyarihan na magpapabalik sa dating relasyon ni MP. Nunawaan kita, nak, sagot ng kanyang ama. I don't take that against you. Totoo naman ang mga sinabi mo. Ako ang may pagkakamali. Kung hindi pa ako nagkaroon ng malubhang sakit, hindi pa ako titigil. Lumapit ng husto si Dean sa ama at niyakap ito. Sa unang pagkakataon mula na magtrabaho siya sa ngayon lang niya ito niyakap muli. Ang huling yakap niya ito sa noon ay magtapos siya sa kolehiyo. Lumayo lang ang kanyang loob dito mula nung mabalitaan niya ng bababae ito. I'm sorry, Dad. I'm sorry. Gumanti ito ng yakap at tinapik-tapik ang kanyang balikat. It's okay, nak. Nalulungkot lang ako na hindi nag-workout ang kung ano mang mayroon kayo ni MP. Nararamdaman ko na minahal mo talaga siya. Malungkot na ngiti si Lynn. Naalala niya ang sinabi ni Oliver. You win some, you lose some. Kung siguro talaga, Dad, this is not the time for me yet. I still wish that things will turn out right for you, anak. Thank you, Dad. Puno sa concert sa Araneta Coliseum seating capacity na 11,000 seats ang concert venue. Dagsa ang mga tao. Ilang linggo bago ang araw ng concert ay sold out na ang tickets. Ganoon kasikat ang acoustic band ng Crazy Hot Shots. Hindi makapaniwala si Lee na nagawa niyang magpapilit kay Queenie na samahan itong manood ng concert. Pa-birthday na raw niya ito dahil ilang araw nang tutungtong na ito ng edad 24. Sayang daw ang complimentary tickets na galing kay MP kung hindi magagamit. Busy raw ang mga kaibigan nito kaya siya ang pinagdiskitahang yayain. Duda siya sa tunay na motibo ni Queenie kung bakit sa dinami-dami ng close friends ito ay siya pa ang nahatak na makasama sa panonood ng concert. Sa makalipas sa 3 buwan mula nang huling nag-usap si Lynn at MP ay natigil na ang kanyang pag-iyak sa mga gabing walang mintis na naalala niya ang binata, pati ang mga nangyari sa kanila. Nabawasan rin ang labis sa lungkot. Isa na lang ang hindi nababawasan, ang intensidad ng kanyang pagmamahal sa binata, sa kabila ng maling bintang at pananakit sa kanyang kalooban. Unang tinugtog ng banda ang iconic song ng Crazy Hot Shots na Lover in Me ang pamagat. Isa ang kanta na naging consistent sa pangunguna sa top 10 hits chart nung unang lumabas yun sa airwaves. Gosh! Kumapit pa ang dalawang kamay ni Queenie sa braso ni Lynn habang walang kurap na nakatingin sa soloist ng banda na si Baron. Tingnan mo, Ate Lindy, sobrang cute talaga niya. Tapos ang galing-galing pa kumanta. Wala kay Baron ang mga mata ni Lynn. Pagpasok pa lang sa stage ng banda ay tumutok na ang kanyang tingin kay MP. Sa lapit nila ni Queenie sa stage ay hindi malayong makita siya ng binata. Alam ba niya na crush mo siya? Tanong niya kay Queenie nang matapos ang kanta at magkaroon ng mahabang intro ang susunod na kanta. I guess not. Nakakaasar lang si kuya. Lagi akong dinidiscourage kay Baron. Hindi ko man lang makausap ng matagal si Baron kapag nanonood ako ng practice nila. At lately, hindi na pinapaalam ni kuya sa akin ang schedule ng mga practice nila eh. Kaasar talaga. Sasagot sana si Lynn, ngunit hindi na niya nagawa. Alam na alam niya ang kantang buong husay na tinugtog ngayon ng lead guitarist na si Earl. Iyon ang kantang Dati Na. Ngunit, sa halip na si Baron ay si MP ang kumanta. Kinanta nga ni MP ang kantang Dati Na. Parang inaapoyan ang talampakan ni Lynn dahil tumutok ang tingin ni MP sa kanya. Parang may invisible connection na nag-uugnay sa kanilang mga mata, sa kanilang mga damdamin. Damang-dama nila ang emosyon sa pagkanta nito. Nung una niyang marinig na kinanta ni MP ang kantang iyon, ay nagbulag-bulagan siya sa mensahe ng kanta, maging sa ipinaabot na mensahe ng heartfelt rendition ng kumanta. Hindi niya pinansin. Tumanggi siyang bigyan ng kahulugan kahit isinisigaw na ng kanyang panig ng kanyang puso na kilalanin. Ngunit ngayon, pagkaroon ng maraming mga gabi ng pag-iyak at pangungulila, pagkaroon ng pag-amin sa sarili na talagang mahal niya si MP, handa na siyang kalimutan ang pananakit nito sa kanyang kalooban. Handa na niyang kalimutan ang kanyang galit, ang mga maling bintang at pagkakasala nito sa kanya. Ngayon ay handa na siyang magpatawad.
heart in her eyes. She just stared at him. Nagitla si Lynn nang sikuhin siya ni Queenie. Uy, feel na feel niya ang kanta ni Kuya. Gumiti lang siya. Hindi niya sinulyapan ang dalaga. Ayaw niyang alisin ng tingin kay MP o ikorap ang mga mata dahil baka biglang maglaho ang lalaking mahal niya. O baka ialis na ito ng tingin sa kanyang mga mata. I love you, Em. Sabay silang lumingon ni Queenie sa malakas sigaw ng babae sa likuran. Nagbawi agad si Lynn ng tingin nang makitang si Beth pala ang sumigaw. Nagatlabi na napatungo siya. Napahiya. Hindi pala sa kanyang nakatitig si MP kundi kay Beth. Kung gaano kalaki ang pag-asa na biglang sumapuso niya kanina ay siyang laki rin ng pagkabigo at disappointment na biglang lumukob sa kanya ngayon. Tumayo siya sa kinauupuan. Hey! Teka Ate Lynn, saan ka pupunta? May kailangan lang ako tawagan sandali. Pagdadahilan niya. Doon muna ako sa may restroom. Ang totoo ay parang tinutusok ng maraming matutulis sa kutsilyo ang kanyang dibdib. Ayaw muna siya niyang isipin. Pero baka dapat na niyang ituon ang tingin sa pag-usad. Baka hindi na siya dapat pang umasa. Nagtataka si Lynn kung bakit maliwanag ang nilalakaran niya, gayon hindi pa naman niya natatap ang screen ng smartphone para mabuhay ang flashlight. Nawala lang ang liwanag nang wala na siya sa concert hall at nasa pasilyo na patungong restroom. Hindi siya pumasok sa loob. Doon lang siya sa hall. Sumandal siya sa pader at pinatatag ang sarili. Huwag kang iiyak, Lynn. Huwag kang iiyak. Ang bulong niya sa sarili niya. Lynn? Gulat na nag-angat ng tingin si Lynn. Si Oliver ang nakita niya naglalakad palapit sa kanya. Oh, anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa kawalan ng masabi. Nilamon yata ng kasulukuyan niya yung pakiramdam, pati ang kakayahan niyang lohikal na mag-isip ng mga bagay. Umiti ang lalaki. Gaya rin siguro ng ginagawa mo rito. I was with friends. Nanonood ng performance ang Crazy Hot Shots. Ikaw, bakit nandito ka sa labas? Teka, have you been crying? Mabilis na pinunasan ni Lynn ang mga palad ang magkabilang pisngi. I saw the spotlight. Spotlight? Kaya kita napansin. I thought nagkaayos na kayo ni Emp. Kaya nga may spotlight na nakasunod sa'yo kanina. I thought it was some kind of revelation as the two who lucky girl is. Hindi niya naiintindihan kung ano sinasabi ni Oliver. It was probably for Beth. Nasa likuran lang siya ng upuan kanina. Emp was reading her in front of 11,000 people. Walang buhay na sabi niya. Pinagmasdan siya ni Oliver. You still love him, don't you? Nagbaba ng tingin si Lynn dahil naiiyak na naman siya. And you know what's ironic? Pinilit kong mahalin ka pero hindi ko nagawa kahit nung nagbago ka na at nawala na ang pagkainis ko sa'yo. Pinilit kong kalimutan ang pag-umahal ko kay Emp pero na magalit siya sa akin at pagbintangan niya akong pinagpalit ko siya sa'yo, kahit anong pigil niya sa mga luha ay pumatak pa rin yun. Sunod-sunod. Humihilam sa kanya ang mga mata. Nagpahirap sa kanyang paghinga. Nagbunsod kay Oliver para kabigin siya at aluin. Pero hindi ko magawang kalimutan. I can't deny, not even to myself, that I still love him. Huge success. Iyon ang kabilang pahayag ng mga broadcast sa TV at social media sa katatapos ng major concert ng Crazy Hot Shots sa Araneta Coliseum. Ang concert na hindi nagawang tapusing panoorin ni Lynn. Masaya-saya para sa banda at para kay MP, pero hindi na mawawala lungkot sa kanyang puso na kinahinatnan ng relasyon nila. Nag-text na lang siya noon kay Queenie na may kailangan siyang asikasuhin ng biglaan kaya hindi na nito nahintay. Pinasabay na lang niya si Queenie sa pinsan nito. Naipaalam naman sa kanya ni Oliver na ito nga ang naghatid kay Queenie pauwi. Kung labis sa lungkot at devastation na naramdaman ni Lynn noong huli silang kausap ni Emp, masigit ang pagkabigo na naramdaman niya ngayon. Dahil ngayon ay talagang may tuldok na ang kanilang relasyon. Ito na uli at si Beth. She was finally out of the picture. Lynn! Lynn! Ang malakas na tawag ni Yaya Liway ang napakito sa kanya mula sa binabasang news clip sa internet. Dali ka! Pinapatawag ka ng mami mo. Dadalhin daw sa ospital ang daddy mo. Nanginginig si Lynn. Ilang araw na niyang napapansin na mas naging matamlay ang daddy niya. Ayaw na isipin na nagre-regress ang kalagayan nito. Patakbong kinuha niya ang susi ng kotse. Ngunit paglabas niya ng garahe ay umaandar ang sasakyan ng daddy niya. Ang driver nito ang nagmamaneho. Sumunod ka na lang sa Makati, Medlin, sigaw ng mami niya mula sa nakabukas sa bintana ng kotse.
Napakagatlabi siya kasabay ng tahimik na panalangin, sana ay gumaling pa ang sakit ng kanyang mama. Kahit alang-alang man lang sa muling pagbabalikan nito ng mami niya, alang-alang man lang kay MJ na sanggol pa. Hindi na naman makaihi ang daddy ni Lynn. Gaya noon, muli ay duman ito sa test. Muli ang mga hindi napatid-patid na panalangin nila ng mama niya para sa kagalingan ng kanyang ama. Lord, hindi pa kami handa na mawala si daddy. Surely mom will be devastated. At napakaliit pa ni Monty. Hindi kami magiging handa kahit kailan. Please, have mercy on him. Heal him. Please touch him with your healing hand. Yun nga ang kanyang panalangin. Nahinto ang pagdarasal ni Lynn nang maramdaman niyang isang mainit na palad sa kanyang balikat. Pagangat niya ng tingin ay nasa lumo niya ang puno ng simpatyang mukha ni MP. Sa gitna ng karamihan ay nakita agad ni MP si Lynn. May road accident sa hindi kalayuan at ang mga biktima ay isinugod sa ER ng Makati Med Center. Nagsasalimbayan ng mga tao sa loob ng ospital. Ngunit kagaya dati, parang may built-in radar siya pagdating kay Lynn. Makikita at makikita niya ito gaano pa man karami ang tao basta nasa isang lugar sila. Inayos niya ang suot na baseball cap sa ulo ng maging suot na eyeglass na walang grado. At ang mga iyon ang gamit niya ng disguise upang walang makapansin sa kanya sa loob ng ospital. Ang huling gugustuhin niyang mangyari ay may makilala sa kanya at pagkaguluhan siya ng tao. Masisira ang purpose niya sa pagparoon. Sinundan niya si Lynn nang magtungo ang dalaga sa loob ng private room kung saan naka-admit ang ama nito. Naghintay siya sa labas. Nag-iisip siya ng paraan kung paanong approach ang gagawin niya. Ayaw niyang biglain ng dalaga. Ayaw na niyang magpadalos-dalos na gaya ng dati. Rational na tao si MP. Rational siyang mag-isip at maging pagpapatimbang ng bagay-bagay. Pero mula nang maging sila ni Lynn, nawawala ang pagiging mahinahon niya tuwing nakakadama siya ng selos. Muling bumukas ang private room na pinasukan ng dalaga pagkaraan ng 15 minuto. Wala na sa loob na hinawakan ni MP ang kanyang panga bago sundan ang dalaga. Nakita niyang lumiko si Lynn sa hall at pumasok sa chapel ng ospital. Medyo masakit pa ang pagkakasapak sa kanya ni Oliver kamakalawa. Pero kung hindi dahil doon, baka miserable pa rin ang kanyang pakiramdam hanggang ngayon. Dati hindi ko pinapansin ang mga kayabangan mo, sabi ni MP kay Oliver nang kumprontahin niya ito sa labas ng isang bar. May kasama itong babae ngunit wala siyang pakialam kung magkaproblema naman ang mga ito pagkatapos silang mag-usap. Hindi siya alis doon hanggat hindi masasabi sa pinsan ang lahat ng gusto niya sabihin. Pero sumusobra ka na. Pinaglalaraan mo lang pala si Lynn and the poor lady doesn't even know it. Teka lang bakit ba mainit ka agad ang ulo mo? At ano yung sinasabi yung pinaglalaraan ko si Lynn? What do you mean? Naningkit ang mata ni MP. Bakit kapag girlfriend mo na ang isang babae, nakakalimutan mo ng girlfriend mo siya? Sa harap ng ibang babae. I saw you, doon sa concert. Sinundan ko siya at nakita ko kayo. You were trying to comfort her, pero iyak pa rin siya ng iyak. Ano bang ginawa mo kay Lynn? Bakit mo siya pinaiiyak? Dahil basta nabisto na niya na may iba ka? Sinulipan niya ang kasama nitong babae sa kanyang nakatutok ng aakit na tingin. Hindi niya deserve yung paiyakin lang ng isang gagong katulad mo, na hindi mo nga siya dapat ihanay sa mga kagaya niyang kasama mo. Sumama ang mukha ni Oliver. Dahan-dahan ka sa pagsasalita. First of all, hindi ko pinaiyak si Lynn. If my memory serves me right, ikaw at hindi ako ang nagpaiyak sa kanya. Secondly, I will not tolerate you saying something harsh against anybody I am with. Inakbayan pa nito ang kasamang babae. Gago pa talaga, no? Hindi na siya makapagpigil kaya nasapak niya sa mukha ang pinsan. Ngunit nakaganti agad ito at nasapak muna siya sa panga bago pa sila maawat ng gwardya at ang iba pang naroon. Gago ka. You have no idea how priceless Lindy is. Pero hindi mo siya pinahalagahan, sinaktan mo pa siya. At sino bang kolumnistang pulpul ang nagbalita sa iyo na kami ni Lynn? Paano magiging kami kung kahit first base hindi ako pumasa sa kanya? Alam mo ba kung bakit? Dahil isang gangang lalaki mahal pa rin niya hanggang ngayon. Hindi nakapagsalita si M. May ideya na siya kung sino ang lalaking yon. Na sinasabi ni Oliver, mangha-mangha siya sa katotohanang nalaman. It was just so weird na kahit sinaktan na siya at pinaiyak ng lalaking yun, siya pa rin ang mahal ni Lynn. Hindi lang dapat sapak ang ginagawa ko sa iyo dahil sa kagawan mo. Marami pang sinabi sa kanya si Oliver tungkol kay Lynn at sa kasalukuyang kalagayan ng ama ng dalaga. Tama nga ang pinsan niya. Hindi dapat isang sapak lang ang binigay nito sa kanya pagkatapos niyang malaman ang lahat ng mga pinagtapat nito. Tiningnan lang ni Lynn si MP. Manhid ang kanyang pakiramdam ng mga sandaling yon. Kung susumuntan man siya nito at igigiit ang maling akala, ay wala siyang panahon. What?
Malamig niyang tanong nang hawakan siya nito sa balikat. Piniksi niya agad ang kamay nito roon. Parang maamong kordero na nagbaba ng tingin si MP. Napansin kaagad ni Lynn ang nangingitim na kaliwang panga nito. Sino kaya ang naglakas loob ng manapak dito? I'm sorry about your father. If you need me for anything, I'm here for you. Sabihin mo lang, kahit anong gagawin ko para sa'yo. Nagtaka siya. Ano kaya ang pakulo ng lalaking ito? Oo nga at mahal pa rin niya ang binata. Pero sa magulong lagay ng kanyang isip ngayon, mas gugustuhin niyang umiwas muna sa komprontasyon. Just tell me what you need, Lynn. Sabi ni MP nang muli siyang tumingin dito. To be alone. Umawang ang mga labi nito sa pagtataka. What do you mean? Tumaas ang isang kilay ni Lynn. Gusto ko mapag-isa. Ulit pa niyang may diin. Kuha mo? Yeah. Sorry to bother you. Lumayo sa kanya ang binata. Ngunit nanatili pa nito sa loob ng chapel. Naupo ito sa pinakadulong upuan. Parang nakonsensya naman si Lynn. Baka initusan ito ni Tito Romulo ni Romeo na damayan sila. Nung unang na-admit ang daddy niya sa ospital ay halos araw-araw na dumadalaw roon ang ama ni MP. Marahil abala ngayon si Tito Romeo kaya si MP na lang ang pinadalaw roon. Kaya nang tumayo siya at napilitan siyang lapitan ng binata. Kung gusto mong dalawin si daddy nandun sa room niya, go ahead. At pakisabi rin kay Tito Romeo na salamat sa pagpapunta sa iyo rito. We appreciate it, lalo na si Dad. Tumango siya rito at tinalikuran na. Lynn, wait! Nakagat niya ang ibabang labi. May ideya kaya ang lalaki na ayaw muna niya makadagdag ng kanyang magulong isip ang presensya nito? At paano siya makakapag-isip ng tuwid kung lagi itong hahara-hara sa kanyang paningin? Nandito ka para dalawin si Dad, hindi ba? Hindi nakasagot si MP. Nakatitig ito sa mga mata ni Lynn na tila may gustong sabihin. Hindi ba? Ulit niya. Yeah, no, I mean I really want to talk to you, Lynn. Napapahaplo sa batok na sabi nito. Look, this is not really a good time and I have so much on my plate right now. Kaya kung hindi rin lang naman matter of life and death, ang kung ano nung sasabihin mo sa akin, sa ibang araw na lang natin pag-usapan, okay? Tinalikuran na niya ito. Bago matapos ang araw na iyon ay nakuusap ni Lynn ang urologist at oncologist ng kanyang daddy sa kabila ng TURP. External beam radiotherapy, treatment at ng hormonal treatment na pinagdadaanan ng ama ay muli namang may nakitang excess prostate tissue na naging sanhi ng paghihirap sa pag-ihi ng kanyang ama. Prostate therapy ang treatment na inirekomenda ng oncologist. Mag-i-implant lang daw ng radioactive seeds sa loob ng prostate gland ng daddy niya at isang araw lang daw itong kinakailangan manatili sa ospital. Ang pinagpapasalamat lang niya ay hindi pa kumakala sa ibang parte ng katawan ng ama ang cancer. Kalat na ang dilim sa labas ang lumabas ng ospital si Lynn. Bago siya umalis ay dumaan si Yaya Liway. Ito ang makakasama ng kanyang mami sa pagbabantay sa daddy niya. Hindi niya mapilit ang ina na umuwi muna sa bahay kahit sandali para mas makapagpahinga. Sa pangyayari sa daddy niya ay naudlot ang kasal nito ng mami niya. Nanghinayang siya na kung kailan nabuo ang kanyang pamilya ay saka naman may kinakaharap na malubhang sakit ng kanyang ama. Lynn. Napakisrot si Lynn sa paglinga ay nasasabi na niya si MP. Base sa itsura nito ay nangingintab ang mukha at iyon pa rin ang suot. Ay malamang hindi na ito umalis ang ospital. Sumagap at nagbugas siya ng hangin. You're still here. Lynn, I really talk to you. Alam kong pagod ka na, pero hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nasasabi ang gusto kong sabihin. Sumandal siya sa pinto ng kanyang kotse at tumalikip-kip. Okay, talk. Masakit palang makita na hindi na interesado sa akin ang isang tao na dati ay nagbibigay ng pagpapahalaga sa akin. Kumunot ang noon ni Lynn. Bakit nagdadrama yata ito ngayon? Yan lang ang gusto mong sabihin? No. Hindi talaga yon. Marami pa. Pero alam kong pagod ka na. Please allow me to drive for you. Kaya ko pang mag-drive kahit hanggang Batangas kung ako. Ang pagod ko lang ang inaalala mo. So go direct to the point, M. Please, Lynn. Nakamarka ang determinasyon sa mukha ni MP. Kaya napilitan na rin pumayag si Lynn. After those stupid things you said to me the last time we talked,
I shouldn't be talking to you anymore and you know it. Sabi niya sabay hagis ng susi kay MP. Bago siya lumigid at sumakay sa passenger seat. I'm sorry Lynn. Nakatingin sa mga mata niya si MP nang sabihin yon. Nag-iwas siya ng tingin at pansin sa unahan nila kahit hindi pa nito pinapaandar ang kotse. Nagsusorry ka ba dahil wala pa naman tayong formal breakup ay lumipad ka na agad sa kampo ni Beth? No, hindi ako nakipagbalikan kay Beth. Yun ang totoo. May problema lang silang inaayos ang brother niya at ako ang pinakausapan niyang mamandrino. At hindi kita pipilitin na paniwalaan ako, Lynn. But I want to say I'm sorry for all the bad things. All the hurtful words I've said to you. I'm truly sorry, Lynn. Nakaabay ka kay Beth nang makita ko kayo. Hindi pa rin tumitingin dito na sinabi niya. Dahil naon ako nang nakita na magkasama kayo ni Oliver. Sabihin mo ng childish na gamitin ko si Beth para gantihan ka dahil ang akala ko, ikaw ang lumipat ng kampo, sa kampo ng pinsan ko. The last time I check kahit anino niya ayaw mo makita. Then suddenly, magkasama kayo dumating sa restaurant. Kaya nag-conclude ako tuloy based on my circumstances evidence. But I'm not going into details anymore. Alam ko na ang totoo. Sinabi sa akin ni Oliver. Matapos ko na magkasapakan kami dahil sinita ko siya kung bakit girlfriend ka niya pero nakikipag-date pa siya sa ibang babae. Kaya pala may pasa ito sa panga. Wow, girlfriend, bilis mag-conclude. Kasi naman nasaktan talaga ako, nagselos. Hindi ko nagawang i-handle yung katotohanan na may kaagaw ako sa iyo. Gumawa ako ng paraan para mapaibig kita. At pagkatapos, baliwala lang pala ang lahat dahil susulutin ka lang sa akin ni Oliver. Mabilis na napalingon si Lynn kay MP. Anong gumawa ng paraan? I love you, Lynn. Bihag ang mga mata na ito na pahayag ng binata. Pumitlag ang puso ni Lynn, hindi niya magawang iiwas sa mata. Dati pa, nung 10 years ko pa lang, may nararamdaman ako sa iyo. Pero sa nakikita ko sa iyo, malabong magustuhan mo rin ako. Wala kang ibang gusto kundi ang mag-aral. Pagkatapos, naging busy ka na sa career mo. You aim for the top. At mismong ama mo na ang nagsabi na doon lang ang focus mo. So, I waited. And I waited for the right opportunity. Kaya binigyan kita ng kondisyon na papayag ako magpakasal sa iyo kung liligawan mo muna ako at paibigin. Dati pa? Wala sa sariling sabi ni Lynn. Parang hinihipnotis mo siya ng magagandang mata ni MP at hindi niya magawang ikurap man lang ang mga mata. At hindi kanyang saklawin ng kanyang puso ang tuwa na dumadagsa ngayon. Kung tutuusin hindi na kailangan ng mga paliwanag. Sapat na nakita niya sa mga binata ang sinseridad at katotohanan ng pagmamahal nito sa kanya. Kaya matagal na. Yung kantang dati na, yun yung unang composition ko. Nagawa ko yun na ikaw ang inspirasyon ko. Pero nung mag-propose ako sa iyo ng kasal, sabi mo, I just did that to make you fall for me. Ago nito. Dahil kung basta na lang ako papayag na pakasal sa iyo, hindi ko sigurado kung mapapaibig kita agad. Dahil sabi mo nga, we will be married in name only. Na title lang ang kailangan mo. Ngumuso si Lynn. At hindi mo nahala tayo nung tayo pa? O nung huli tayong mag-usap? Actually, gusto kong sapakin yung sarili ko noon na napaiyak kita. Handa nga akong magpaalipin sa iyo habang buhay, mapatawad mo lang ako. Kahit maging sex slave kita? Napangiti si Emperor at marahil alam nito kung gaano kaletal ang ngiti na iyon sa puso ng kahit na sinong babae. Kasama na rin siya. More than willing kahit oras-oras pa. Sus, sinasabi mo lang yan dahil hindi ka naririnig ni Beth. Sumigaw siya ng I love you nung kumakanta ka eh. Napapahaplos sa buhok ang binata. Magkaibigan na lang kami ni Beth ngayon. May ibang boyfriend na siya. Kinausap siya ni Queenie para pagsilosin ka. I'm afraid pati ako kasabwat din doon. Ako ang kumausap sa lighting director para laging may nakatutok na spotlight sa'yo saan ka man magpunta sa concert venue. Bala kong gawing public ang paghingi ng apology sa'yo. Susunduin sana kita para ibalik sa upuan mo. Ang kaso, nakita ko kayo magkayakap ni MP. Nasira tuloy yung plano ko. He was just consoling me. Yeah, I know that now. Please, Lynn, forgive me. Please come back to me and please marry me. Napangiti na rin si Lynn. How could she say not to this jealous but wonderful man? Hindi mo muna ako tatanungin kung mahal pa rin kita?
Pilyong nagingiti ni MP nang sumagot. Hindi na, alam ko na. Ibinisto ko na sa akin ni Oliver. At wala nang maihirit pa si Dean dahil nasapunan ni MP ang magkabilang gilid ng kanyang mukha. I love you, Lynn. Hindi ako mangangako na hindi na ako magsiselo sa ibang lalaki kahit kailan, pero pipilitin kong pakinggan muna ang sasabihin mo bago ako mag-conclude. Matagal kitang ilagaan dito sa puso ko, and I don't want to hurt you even in ways I can see. I love you so much. Dapat lang, bumaba na ang bibig ni MP upang sakupin ang mga labi niya. His mouth slipped over hers with sure possession. Puno ng pananabik. Sinusulit ang maraming mga linggo at buwan na hindi nila natikman ang magic ng halik ng isa't isa. Sa sansaglit lang ay naramdaman ni Lynn ang luwalhati na tanging si MP lang ang nakakapagbigay sa kanya. Ngayon lang niya naunawaan, ang binata ang kanyang destiny. At siya naman ang pinili nitong mahalin mula pa noon. Umaasa siyang mananatiling ganoon hanggang sa wakas. She reveled at his touch, savored the joy and passion of the man she loved above any others, and she just melted in his arms, melted from his sweet kiss. At dun nga at pagkatapos ay nagplano na sila ng kasal. Nagkaroon sila ng magandang kasal at naging masaya sila. Umattend din ang kanilang mga kaibigan, mga pinsan at ibang kaanak. Pagkatapos nga noon ay namuhay sila ng payapa at masaya. Kiss me, slave. Lumapad ang pagkakangiti ni Emperor sa request ng kanyang asawa. Naroon sila sa honeymoon unit ng Lolo Panchos. It was their first morning as husband and wife. Nagkasundo sila na doon idaos ang first night ng kanilang kasal. Pinaraos muna nilang maikasal sina Daddy Montero at Mami Lynn. Maayos na ang lagay ng biyanan niyang lalaki. Sa ngayon ay ruled outcome na ang cancer dito. Pero regular pa rin ang check-up para makasiguro. At dahil hindi na siya mapagkagintay ay nasunod ang gusto niya na unang Sabado ng Enero sila maikasal ni Lynn. Saang part ng katawan mo gustong mahalikan, my lovely empress? Ngumiti si Lynn. Ngiting nang aakit. Kung tiningnan ngayon ni MP ang asawa ay parang hindi ito ang babaeng nakaniig niya kagabi na noong simula ay nanginginig at halatang ninenerbiyos. Teaching her the art of lovemaking in the most loving fashion was the most satisfying part of their first night together. Binabati niya ang sarili sa matayagang paghihintay hanggang sa maging hinog na para turo ang magmahal ang mahal niya. Sa lips muna. Sagot nitong tila nangaakit na pinaraan pa ang dila sa upper lip. He kissed her tenderly, thoroughly. Hindi niya pagsasawa ang mahalin ng babaeng ito kahit siguro uugod-ugod na sila. He thrilled wet kisses on the side of her ear before whispering in her ear, "Saan pa, love?" Bigla nitong inalis ang pagkakatakip ng kumot sa katawan at nag-inat, and it uncovered her naked glory before his eyes. The wicked gleam in her eyes said that they both would never grow tired of this game. Sa lahat, slave. Paanas na sagot nito, hindi mawawala ang nangaakit ng ngiti. Napalunok si MP. Mabilis na nagbaga ang apoy na hindi patuloy ang namamatay matapos ang magdamag na pagmapatama sa pagmamahal. Sumabay ang haplos at halik nito sa hagod ng kanyang mga labi at pagdama ng kanyang mga kamay. Muli namang naulit sa kanila ang ritual na paggabi-gabi niyang pananabik gawin. I love you, Lynn. I love you, my virgin love. Hindi na nakatugon sa bulong niyang asawa. Pagod man ay makikita ang kontentong ngiti sa pagkakakapit habang yakap siya. His heart swelled with love and pride for his empress.